Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first message ninyo or first card ninyo is your current energy. Second card ninyo, ito yung dapat ninyong i-embrace this week. The Fool. Ano ang dapat ninyong iwasan? We have the Four of Wands. Ayan. So, accomplishment ninyo. Ano ma-accomplish ninyo this week? Really beautiful. We have the Empress. Ano yung mga blessings and opportunities na pwede ninyong makamit sa ngayon? We have the King of Pentacles. Ang swerte ninyo. Ang ganda. Obstacle ninyo. Possible na maging obstacle ninyo is yung Moon. So, advice ng Spirit sa inyo, we have Temperance. Ang ganda. So, yung theme ninyo for the week is sorry naman, ano ba yung nag-stutter? So, we have the Ten of Wands. Ito yung theme ninyo. So, baka mabibigatan, no? Or baka nabibigitan na kayo, pero iaano mo na yan, ibababa mo na. Kung ano man itong situation na to, na nahirapan na kayo for the longest time. Matagal nyo nang bit-bit yan matagal nyo nang tiniis siguro yan. Pero ngayon, you're going to put an end to that. No? Kasi 10 is ending and there is beginning coming up para sa'yo. So, meron kayong bagong sisimulang, bagong ganap, no, sa buhay. Meron kayong ayusin, meron kayong i-fix na sa ngayon, no, regarding that. Kasi pwedeng ano yan, pwedeng sa trabaho yan, pwedeng sa pamilya, pwedeng relationship. So, kung ano man ito, ayusin mo na yan sa ngayon, no. It's either hihingi ka na ng tulong sa mga kasama mo, or either yon, or siguro baka i-give up mo na totally, you know. So, depende yan sa sitwasyon ninyo. At yung current energy ninyo, we have the Page of Swords. Ayan. So, maraming informasyon ang dadating sa inyo dito. Maraming balita, pwede rin ng mga tips yan, ano? Baka mayroong mga mag-o-offer sa inyo dito ng trabaho, opportunities, no, na pwedeng pagkakitaan, or po pwedeng meron ditong opportunity ng scholarship na pwedeng ibigay sa iyo, diba? Or i-offer sa iyo, yung mga ganun. Marami, no, marami kayong news, marami kayong details, impormasyon na dadating. So, maging tawag dito, be careful sa inyong mga communication ngayon, ano, na wag ninyong makakaligtaan. Make sure na chine-check ninyo yung mga mga communication lines, yung mga call history ninyo, tignan ninyo kasi baka meron ng tumawag na baka ine-expect nyo din, 'di ba? No, na pwedeng mag-offer sa iyo ng trabaho, or kung ano man, business venture, whatsoever, baka meron kayo mga dati ng kausap, 'di ba? So, baka yun, tawagan na kayo, 'di ba? Kaya kailangan na, kayo, i-check ninyo once in a while, no? Yung mga communication lines ninyo. So, yung dapat ninyong i-embrace sa ngayon is the Fool, no? So, definitely, merong sisimulan kayong bagong ganap. Meron kayong sisimulan bagong chapter in your life. Maaaring related yan dito, no? Baka kayo talaga ay mapagbibigyan, no? Kung sa trabaho yan, baka kayo ay bibigyan na ng assistant, or baka kayo ay mababawasan na ng task, 'di ba? So, at least makakapagsimula na kayo na magbigay kayo ng oras sa sarili mo. Kasi dati, kung ito sa trabaho, no, baka overwhelming task na ginagawa mo, baka sobra-sobra naman yung trabahong binibigay sa'yo. So, at least ngayon, kung bibigyan ka na ng katulong or babawasan na yung responsibilidad mo sa trabaho, so at least magkakaroon ka na ngayon ng oras para sa sarili mo. Hindi ka na magtatrabaho ng long hours, hindi ka na mag-overtime, yung mga ganun ba? So that is something that you are going to start something better, no, para naman sa sarili mo, sa buhay mo.
or it could be anything, 'di ba? This is something also na exciting para sa iyo. Kung ano man ang sisimulan mong kaganapan dyan, that is something exciting. Po pwedeng bagong trabaho, career, relationship, pwedeng ang iba sa inyo dito, baka mag-aasawa na, papasok na sa next level, no, ng commitment din sa person, or pwedeng travel yan, no? So, depende, but there are various offers or various opportunities ang pwedeng dumating talaga sa buhay mo this week. So, we have Four of Wands. Now, this is celebratory energy, and this is something that you need to avoid sa ngayon. Baka masobrahan. Feeling ko rito, hindi naman masama, diba? Ang mag-celebrate, hindi naman masama ang pumunta sa mga party, yung mga ganon. Pero, baka magkakaroon ito ng sabay-sabay, no? Na mga kaganapan, baka mas maging sabay-sabay yung mga invitation sa inyo, at baka ma-neglect ninyo ang ibang mga bagay na dapat ninyong asikasuhin, diba? Kaya yan ang dapat din ninyong iwasan dyan, yung complication, no, nang baka ma-overwhelm kayo sa mga imbitasyon, maaring here and there, marami kayong pagbibigyan, marami kayong pupuntahan, at baka may maneglect kayo dito na mga importante ninyong gagawin. Baka may mamiss kayong mga appointments, yung mga ganun ba. So, ano naman yung possible accomplishment ninyo this week? We have the Empress. Napakaganda. Kasi si Empress is abundance and prosperous energy. So, most likely, baka meron ditong mga trabaho kayong matatapos na, baka meron ditong mga task na binigay sa'yo na talagang baka yun na lang ang hinihintay at mabibigyan na kayo ng financial reward, or makukuha nyo na yung premyo ninyo, makukuha mo na yung parte mo, 'di ba? Yung ganon, financial reward, yung ganon. So there is financial gain dito na dadating. Meron ditong financial gain. Pwede rin na may long-term project kayo, may long-term na kontrata kayo rito, no? At ngayon matatapos mo na yan, kaya mababayaran ka na. Pwedeng ganun din ang ganap, no? So, it's going to be very abundant and prosperous time sa buhay ninyo sa ngayon, Gemini. Kaya congratulations. So, before I go on, no, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si at Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po for your support, no, sa ating channel at sa patuloy ninyong pag-share ng blessings ninyo. Maraming salamat po. I truly appreciate it. Kudos to you. So, we have King of Pentacles, and this is the blessings, no? This is the possible blessings and opportunities na dadating sa'yo. We have King of Pentacles, which is also a prosperity and abundance energy. So, napakaswerte ninyo pagdating sa pera, no? Kasi si King of Pentacles is very established na, no, sa kanyang money, career, and finances. Nasa tugatog na siya ng tagumpay. So, maaari na kayo yun. Maaari na very successful na din kayo sa trabaho ninyo, sa karera ninyo, sa negosyo ninyo kung meron man. So, siguro nandoon na kayo sa puntong marami na kayong naipon, marami na kayong pera, 'di ba? Kasi nga established na kayo, no, sa inyong money, career, and finances. And possible na sa ngayon, kayo naman yung mag-share. Kayo naman yung magbibigay. Maaring kayo ngayon yung magbibigay ng opportunity sa iba. Possible din yon. Baka kayo yung, kunyari may negosyo kayo, 'di ba? So, baka kayo ngayon na mag-open naman ng mga positions dyan sa inyong kumpanya. At kayo naman ang mag-share ng blessings ninyo with other people. Yung ganon. Pwede rin na iba sa inyo magiging tatay na sa ngayon, no? Baka kayo ay mabibless na ng isang baby, di ba? Baka kayo ay magiging brand new dad. So, congrats. So, yung possible na obstacle dito na maaari ninyong ma-encounter is the moon energy. Ayan. Baka mahihirapan kayo rito na maalala, no, yung mga panaginip ninyo. Kasi this is also about dreams. This is about intuition, diba? So, baka
may mga may mga guidance, no, ang universe na ipapadala sa iyo. Meron kayong mga intuitive messages, intuitive nudges na maaaring pinapadala sa inyo ng divine universe. Pero baka yan ay hindi ninyo mapipick up, hindi ninyo mapapakinggan because maybe you're busy, 'di ba? At hindi kayo nagkakaroon ng time, no, for yourself. Wala kayong time para magnilay-nilay at magmuni-muni. So, sayang, 'di ba? So, sana, no, maging heads up ito sa inyo na during this time, no, magkaroon sana kayo or gawan ninyo ng paraan na magkaroon kayo ng time para mapakinggan ang inyong intuition at yung mga panaginip ninyo. Sana matandaan ninyo yung mga elemento nito pagising ninyo kasi guidance yan para sa iyo. Okay? So ano naman yung advice sa inyo ng spirit? What is you need to keep in mind na makakatulong para sa pag-navigate ninyo ng inyong sitwasyon? We have the temperance. So this is about balance, this is about moderation, this is about patience, So feeling ko kailangan pa dito ninyo nadagdagan yung inyong pagpapasensya. 'Di ba? Pagpapasensya siguro sa mga tao sa paligid ninyo, pagpapasensya sa trabaho, 'di ba? Sa mga hinihintay ninyo, yung mga ganun ba. And also balance, no? Napaka-importante na i-maintain ninyo yung balance sa buhay ninyo. Dapat lahat ng aspeto, lahat ng areas ng buhay ninyo ay dapat magkaroon kayo ng oras para dito. Dapat magkaroon kayo ng time para sa kanila kasi yung lack of time or no time at all, no, sa ibang areas of life natin kasi baka nakafocus lang kayo sa isa, dalawang areas of life at meron kayong mga na-overlook, meron kayong mga na-neglect, doon nagsisimula ang problema. Doon nagsisimula ang problema. Kaya kailangan na kayo ay magplanong maigi, pag-aralan ninyo maigi mga schedule ninyo para lahat ng areas of life ay mapapansin ninyo or mabibigyan ninyo ng karampatang oras, panahon at atensyon. Okay? Para maiwasan ang magkaroon ng mga problema. So, tingnan natin kung ano ang inyong final message dito, Gemini. So, we have number 23, Mouse. So, yung card na to, this is about chismis. This is about gossip. This is about stress. Diba? Pwede, yung stress na yon ay gawa ng gossip na to. Posible na yung stress na yan ay dahil din sa pagod ninyo rito, no? Sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad ninyo. So, pwedeng yun. Marami ang contributing factors dito siguro, no? Sa inyo, Gemini, dahil sa stress na maaring mararanasan ninyo rito. Kaya kailangan na alagaan ninyo ang inyong sarili. No, kailangan na kayo'y magbibigay talaga ng oras sa sarili ninyo rin para kayo'y makapagpahinga, para kayo ay makapag-replenish, focus sa sarili ninyo, And also yung mouse na to, no, this also signifies na marami din kayong mga trabaho talaga sa bahay. Maaring kayo na yung nagtatrabaho, kayo na yung nag-opisina, kayo na yung nagtatrabaho outside of the house, 9 to 5 job, mga regular job. Tapos pag uwi ninyo, pagod na kayo pa rin lahat. No, baka lahat pa rin ng household chores kayo pa rin ang gagawa. Tapos baka hindi kayo talaga natutulungan ng iba ninyong kapamilya. Kaya yung stress, no, might pile up talaga, no, sa buhay ninyo, sa katawan ninyo. Kaya ito yung kailangan ninyo na ayusin, no? Ito yung kailangan ninyong ayusin. Kailangan ninyo na makipag-usap, no, sa inyong mga kapamilya para humingi kayo ng assistance, mag-delegate kayo ng ibang mga household chores para hindi lahat, no, nasa inyo yung stress. Hindi lahat nasa balikat ninyo. Kasi maaaring hindi lang naman kayo mag-isa sa bahay, 'di ba? Baka may mga kasama pa naman kayo. Kaya, 'yun, makipag-usap, no, kayo para matulungan kayo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.